ang sekretong misyon ng tatlong Lance. Dahil matapos malaman ni na Arthur at Varian na parang nakikipagsabuatan itong si Radyas sa mga Alakrayan, ay kaagad ngang umaksyon ng ating bida upang hulihin si Radyas sa sarili niyang bitag. At masasaksihan nga natin dito mga lasangkwelang alitan sa pagitan ni na Lance Mika at Lance Alfred, to the point na nagkaroon ng matinding laban ng dalawa. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang pagtitipon-tipon ng tatlong lahi kasama ang kanilang mga lances sa pamumuno ni Commander Varian upang pag-usapan ng strategiya sa nagaganap na digmaan. Napatanong si King Blaine kung ilan ang kailangang sundalo ni Arthur. Tugon ang ating bida ng mga tatlo, o di kaya dalawa lang, magiging sapat na yon. Umalma itong si Radyas na sinabihan si Arthur na kung magpapadala sila ng halos 12,000 na sundalo sa Hilaga, magiging lubhang napakahina ang lugar na ito. Nakaagad namang sinangayunan ni King Alduin ng sinabi ni Radyas. Dahil may mga labanan daw ngayon sa baybayin at ilang araw na itong nagpatuloy. Kaya kahit mag-withdraw pa sila ng isang dibisyon ay magkakaroon kaagad ng advantage ang panig ng kalaban. Wika ni Queen Priscilla na hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang inililikas sa mga sibilyan ng Telmore at Itistin. At kung aalisin nila ang kanilang puwersa sa baybayin, mapipilitang umatras ang kanilang mga sundalo at lilipat ang labanan papunta sa mga lungsod. Kaya nagsuggest nga itong si Queen Mariel kay Commander Varian na kung maaari magpapadala sila ng sundalong elves para pumwesto sa Isipian City, papunta sa hangganan, para yung dalawang dibisyon na hinihingi ay magiging posible na ngayon. Napaisip-isip itong si Varian na tinanong ang mga general kung ano may kukomento sa sitwasyong ito. Una nga sumagot dito si General Byron na ang inaakala daw ni General Arthur na kanyang nakita ay hindi sapat na dahilan para isakripisyo ang dalawang lungsod dito. At nagsalita na rin itong si Lance Mika na kahit daw pangit ang tono ng pananalita ni Byron ay sumasangayon siya dito. Dahil ang paglipat ng ganoong karaming tropa ng ilang daang milya ay sobrang tagal kahit may teleportation gate pa. Natugon naman dito ni Alfred na sobrang laki ng panganib kapag gagawin nila yon. Napasayda itong si Lansaya na palihim na humihingi ng sorry kay Arthur dahil hindi rin siya sumasang-ayon sa desisyon nito. Subalit itong si Lance Baray ay however na kung totoo ang mga hinala ni General Arthur, isa ring magandang desisyon na magpadala ng dalawang division o di kaya mas marami pa papuntang norte. Napakindat na wala sa oras si Arthur dahil hindi daw niya akalaing sasang-ayon sa kanya si Lance Baray. Although in this case, posibleng si Lance Baray pa ata ang sisira sa kanilang plano. And maybe clickbait lang nila to mga lods para maraming mag-disagree sa first plan na inimungkahi niya. Nagsalita na nga itong si Varian na tingin daw niya tama naman si Lance Baray. Dahil kung isang retainer at isang site ang mamumuno sa susunod na pag-atake, maaaring maging napakalaking pinsala kung wala silang sapat na paghahanda. Kaya naman inimungkahin niya na magpadala sila ng dalawa pang Lance kasama si General Arthur upang mag-imbestiga. Nagsalita na rin itong si King Blaine kay Commander Varian na ang mga Lance ay sentrong puwersa ng mga dibisyong kasalukuyang nakikipaglaban. Kapag matagal silang nawala, bababa ang moral ng mga hukbo. At kung may lilitaw na retainer o site, biglang nagsalita si Varian na naiintindihan naman niya itong si King Blaine. Naiintindihan niya na nasa ilalim ito ng malaking pressure mula sa mga maharlika na gustong maprotektahan ng mga Lance ang kanilang mga teritoryo. Ngunit bilang pinuno, kailangan nilang ituon ng pansin sa malaking larawan. Paliwanag ni Varian na karamihan sa mga Lance ay umiiwas sa malakihang labanan dahil sa kanilang mapaminsalang mahika na maaaring makapatay hindi lang sa mga hukbo ng mga Alakrayan kundi pati sa sarili nilang mga tauhan at masisira rin ang mga tahanan at maaari din nilang udyukan ng mga retainer na umatake. Kaya kung magpapadala sila ng dalawang Lance ay makakatulong talaga ito upang maiwasan ng isang napakalaking labanan. Kakayanin ng mga sundalo na wala munang gabay ng ilang araw. Kaya napatanong si Varian kung sumasang-ayon ba ang lahat. Biglang natahimik ang lahat. Ngunit itong si Varian ay napagod at tinanong kung ilan sa dalawang Lance ang sasama kay Arthur na mag-imbestiga sa Hilaga. Biglang nagtaas ng kamay si Radyas na napasabing ang mga noble dwarf ay hindi nakaranas ng alitan tulad ng mga noble human.
Bagaman si Lord Aldir ang may hawak ng artifact, inaalok niya ang kanyang dalawang lance na sasama kay General Arthur. Kaya dito na nga napangiti si Varian na parang ito na ang hinihintay niyang moment at ito rin ang pinagplanuhan nila na napasabing magaling. Sina General Alfred at General Mika ang sasama kay General Arthur papuntang Hilaga upang imbestigahan ang mga posibleng pag-atake ng retainer at site. At ito ang magiging reconnaissance mission. Ang prioridad ay huwag maalerto ang kanilang mga kalaban at panatilihing malayo ang mga sibilyan anumang labanan. Kaya bukas ng umaga, maghanda na kaagad para umalis sa pagsikat ng araw. Pagkatapos, nagkausap kaagad itong sina Sylvie at Arthur pagkatapos ng meeting, na lahat ay umaayon sa plano nila. Nasagot nga dito ni Arthur na oo, pero matagal-tagal rin bago naging successful ang plano. Dagdag pa ng ating bida na mga matitigas ang ulo ang mga pinunong ito at sobrang napakamakasarili para sa kanilang kaharian. Wala sanang mangyayaring pagpupulong na ito kung hindi pa pinilit ni Verio na magkasundo. Biglang gumuho itong si General Mika na napasabing mukhang makakasama niya na sa misyon itong si Arthur. Kaya nagulat ang ating bida na lumapit kaagad sa kanya sina General Mika at General Alfred. Tugon ni General Mika na lamang ang itawag sa kanya. Paliwanag ni Arthur na gusto niya ng formalities dahil mga senior niya ang dalawa. Kaya nagsalita na rin itong si Alfred na at least may manners ang batang ito sa kabila ng dukha ang kinalakihan. Napangiti si Sylvie at napawaw dahil talaga daw magkakasundo sina Arthur at ang dalawang to. Kaya napawi ka si Arthur sa dalawa na kung mamarapatin, magpapahinga na muna siya bago ang mahabang paglalakbay nila bukas. Kung kaya't napasabi na lamang itong si Alfred na kahit bata pa si Arthur, sobrang napakamahinahon na nitong mag-isip at dedikado sa kanyang tungkulin. Sagot ni Mika, kasama yan sa pagiging Lance. Ngunit sa isipan ni Alfred, iba ang kanyang pananaw sa salitang kasama sa pagiging Lance. Sinabi ni Alfred, sa napakahabang panahon, wala siyang ibang alam kundi ang malulupit na kalye sa Upper Cavern. Hindi niya mapagkatiwalaan ang kahit na sinuman, kahit kay Radyas. Kahit si Radyas ang nagturo sa kanya ng pagbabasa, pagsusulat at pagmanipula ng mana, lagi pa rin niyang iniisip na baka isang araw ibibenta siya ni Radyas. Pero hindi yun nangyari. Naging pamilya sila at iniisip na rin niya ang kanyang sarili bilang anak. After niyang magtapos bilang isa sa pinakamahusay na conjurer sa Earthborn Institute, napili siya na maging gwardya ng maharlikang pamilya, ang mga Grisander, ang mga sakim na minamaliit ang sarili nilang mga lahi. Pero naglingkod pa rin siya sa hari at reyna ng buong katapatan at may pinakamataas na paggalang dahil yun ang itinuro sa kanya ni Radyas. Nung nasa pagpili siya para maging isang Lance, gusto niyang umatras. Kung itatali man ang buhay niya sa iba habang buhay, si Radyas lang ang gusto niya. Ngunit nagulat siya nang tinanggihan ni Radyas ang kanyang desisyon na umatras. Hanggang sa nakita niya na dinala ni Radyas si Elijah sa bahay. Hindi siya nagulat na may isa na namang inuwi na bata si Radyas dahil yun sa kabutihang loob ni Radyas. Pero hindi niya kailanman naintindihan kung bakit ayaw ni Radyas na malaman ni Elijah ang patungkol sa kanya. Hinimok siya ni Radyas na maging Lance, na buuin ang soulbound sa maharlikang pamilya at paglingkuran sila ng tapat. Kaya sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na kahit kaya niyang suwayin ng hari, hindi niya kayang suwayin si Radyas. Ngunit bago umalis si Alfred, sinabi ni Radyas sa kanya na ang paglilingkod ni Alfred sa mga Grisander ay pagsamantala lamang dahil sa huli, si Alfred sa kanya pa rin matatali. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Arthur kung saan naaalala pa rin ng ating bida mga sinabi ni Tesha sa kanya na ang dahilan kung bakit gusto niyang maabot si Arthur ay upang magkaroon siya ng lakas na loob na sabihin muli na mahal niya si Arthur Lewin. Kaya napahawak na lamang sa ulo ang ating bida na para bang bagabag talaga sa kanya mga sinabi ni Tesha. Habang itong si Sylvie ay napasmile lang na minamasdan si Arthur since alam niya kung ano ang nararamdaman ni Arthur ngayon. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagpaalam na nga itong si Arthur kay Ellie at sinabi niyang huwag na itong mag-alala. Babalik siya kaagad, ipinapangako niya yon. Tugon ni Ellie na huwag itong babalik kaagad, basta babalik lang ito ng buhay. Kaya hinalikan na lamang ni Arthur ang noo ni Ellie. Habang papaalis na sila, sinabi ni Mika na excited na daw si Mika na makasama si Arthur sa isang misyon
lagi daw pinag-uusapan si Arthur ng ibang Lance, kahit hindi lahat ng mga sinasabi nila ay maganda. Tugon ni Arthur na, lagi mo ba talagang tinutukoy ang sarili mo as a third person? Sagot ni Mika, kadalasan. Bakit? Nahuhulog ka na ba kay Mika? Paliwanag ni Mika na maaaring ganito ang itsura ni Mika pero medyo masyado nang matanda si Mika para kay Arthur. Sagot ni Arthur, sayang naman. Kaya nagsalita na nga itong si Alfred na napasabing, magmadali na nga tayo. May biglang napaumanhin dahil sa panggugulo. At ito pala ay si Rajas na gusto daw muna niyang ihatid ng personal lang tatlo. Sinabi ni Rajas kay Arthur na siguradong pagod pa ito mula sa nakaraang laban. At sa ngalan ng mga Ashura, ipagdarasal niya na sana mali ang mga hinala ni Arthur upang makabalik kagad at makapagpahinga ng maayos. Kaya napangiti na lamang ang ating bida na sinabi sa kanyang isipan na oo, gusto ko yon. Talagang umaasa ako na mali ang mga hinala ko. Sana Rajas, ang ama ni Elijah, hindi ka isang traidor. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan lumilipad na nga dito ang tatlo na makikitang sumasakay itong si Arthur kay Selvi habang ang dalaway ginamit lang nila ang kanilang mana upang makalipad. Napatanong itong si Mika kay Arthur kung kailangan ba nilang mag-setup ng camp ngayong gabi. Ngunit seryosong sinabi ni Arthur na hindi na, magpapatuloy lang sila. Subalit bigla nga sumigaw itong si Selvi na para bang nagalit kay Arthur kaya nagtataka na nga dito ang dalawa. At sinabi na lamang ng ating bida na napaisip rin siya na since may injury siya, mukhang kailangan din talaga nilang magpahinga. Habang itong si Selvi ay napatango na lamang. Or maybe nagalit itong si Selvi dahil sa pagiging matigas ulo na naman ni Arthur na pinilit pa rin itong sarili kahit may injury. Pagkatapos lumipat ay sena kung saan nag-setup na nga ng camp ang tatlo. Habang nagbabasa ng libro si Alfred, nagme-meditate naman itong si Arthur at si Mika naman ay kumakain pa rin. Umapaw napakatinding mana ng ating bida habang nagme-meditate at sobrang naiiba na itong si Arthur kapag nagme-meditate kumpara dati. Habang binubuksan ng ating bida ang kanyang mga mata, nagulat na lamang siya dahil nasa harap niya na itong si Mika. Paliwanag ni Mika na ito ang unang beses na may naramdaman si Mika ng ganito. Kaya napatanong si Arthur kung anong ibig mong sabihin. Biglang nagsalita itong si Alfred na ang proseso ng refinement ni Arthur. Karaniwan, hindi gaanong napapansin kapag nagre-refine ng core. Nadagdag pa ni Mika na kapag si Arthur ang gumagawa, pakiramdam ni Mika ay hinihila ang katawan niya papunta kay Arthur. Tugon ni Arthur na wala pang nagsabi sa kanya ng ganyan dati. Baka dahil yun sa Quadra Elemental siya. Kaya si Mika ay parang nagtataka sa Quadra Elemental. Wika ni Alfred na kaya pala, naging Lance ka sa murang edad. Narinig niya na ito sa konseho, pero hindi niya inakalang totoo. Habang si Arthur naman ay napatanong sa sarili kung talaga bang nagbabasa itong si Alfred. Napatanong si Mika kung ano ang pakiramdam ni Arthur na kaya nitong gamitin ang lahat ng elements. At bigla nga napasabi dito si Selvi na mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Tugon ni Arthur na alam ko. Wika ni Arthur na may mga elements pa rin na hirap niyang intindihin, tulad ng gravity. Pero ang pinakamahirap ay ang pumili ng tamang spell sa mismong laban. Napatagon nitong si Alfred na siguradong may elemento na mas komportable nitong gamitin. Sagot ni Arthur na oo, meron na. Ngunit bigla nga napasabat itong si Mika na gusto daw niyang turuan nitong si Arthur kung paano manipulahin ng gravity. Napahawak sa ulo si Arthur dahil mas practical na problema lang daw to kaysa sa iba. Wala talaga siyang kumpiyansa na gawin ng gravity. Ngunit itong si Mika ay napasabing madali lang yan. Isipin mo lang na umaangat o bumababa ang mundo. Pagkatapos hawakan mo yun sa kamay at pakawalan. Ngunit biglang sinabi ni Alfred na mas madali kang matuto kapag bato ang pagpraktisan mo. Kaya si Arthur ay naguguluhan na dito. Paliwanag ni Alfred na ang mga Earthborn ay galing sa mahabang linya ng mga kilalang Dwarven Conjurer. At kahit sa mga Earthborn ay kinikilala si Mika bilang isang henyo. Natuto si Mika ng mahika sa pamamagitan lang ng instinct. Hindi niya alam ang mga pangunahing konsepto ng mana manipulation. Napatanong si Arthur patungkol sa mga Earthborn dahil parang narinig niya na ito. Tugon ni Alfred na ang mga ancestor ni Mika ang siyang nagtatag ng Earthborn Institute. Kaya napawaw nga dito sa isipan si Arthur na ang Earthborn Institute pala ay isa rin sa haligi ng kapangyarihan at impluensya ng Darv. Hindi niya akalaing galing pala si Mika sa ganong kahalagang pamilya. Kaya sinabi ni Mika kay Arthur, ang galing ni Mika hindi ba?
At maganda pa, biglang nagsalita itong si Alfred na napasabing, heto na naman. Sobrang disagree talaga ako dyan sa kumpiyansa mo. Dahil kung talagang napakaganda ni Mika, bakit wala ka pang karelasyon kahit malapit ka na sa 50? Ngunit itong si Mika mga lods ay nakahanda na pala ang kanyang morning star para kay Alfred, na makikitang sumisiklab ang kanyang sandata ng buong lakas na hinampas kay Alfred, habang si Alfred naman ay kalmado lamang na itinaas ang kamay para depensahan ang sarili. Nag-clash ang lakas ng dalawa na talagang sumiklab sa kagubatan na sinet up pa nila for camping, at muli na namang umatake si Mika na pangiting sinabi, aba, kung makasalita daw itong si Alfred parang hindi mas matanda kumpara sa kanya, at dapat daw malaman ni Alfred na hindi siya pumipili ng lalaki dahil hindi pasok sa panlasa niya mga karaniwang dwarves. Samantalang sina Arthur at Sylvie ay nagtago na lamang sa malaking tuyong punong kahoy na inupuan nila kanina. Wika ni Sylvie na mas gusto niya pang magsasalita itong si Mika na tinutukoy niya ang kanyang sarili as a third person. Sagot ni Arthur na tama ka, sumasang-ayon ako dyan. Matindi ang init na namamagitan ng dalawa dito mga lods, at muli na namang umatake itong si Mika. Kaya nakikiusap na nga dito si Alfred na ang tanging dahilan daw kung bakit hindi pa tuluyang iniiwasan si Mika ng lahat ay dahil sa pinanggalingan nitong pamilya. Maliban na lang daw kung makahanap itong si Mika ng isang ancient na babae na may asal ring bata. Muli na namang nag-create ng napakalakas na distraction ng atake ni Mika, kaya si Arthur at Sylvie ay talagang umalis na sa inuupuan nila. Wika ni Mika na wala daw siyang nakikitang kasintahan dahil kay Alfred. Tugon ni Alfred na the fact na isang Lance itong si Mika, kahit napaka-immature, patuloy talaga siyang humahanga. Sagot ni Mika na ikaw ang parang bata, at muli na namang nag-clash ang dalawa, kaya si Arthur ay hindi na nakapagpigil na talsikan ng dalawa ng tubig, at napasabing, hindi pa ba kayo tapos? O baka gusto nyong patagin ang bundok habang nandiyan na rin naman kayo? O baka tawagin na rin natin ang Vretra sa dami ng mana na sinayang nyo? Tumalikod ang dalawa at sinabi ni Mika na kasalanan talaga to ni Old Fred. Binanggit pa kasi ang edad ng babae. Sagot ni Alfred na ang mga ipinanganak na umiinom ng gatas sa pilak na baso ay kailangan din talagang ipaalala ang kanilang kamangmangan. Itinaas ni Alfred ang kanyang kamay upang gumawa ng maliit na bahay na gawa sa bato upang doon matulog, habang si Mika naman ay gumawa rin ng sa kanya na may naka middle finger sa itaas ng bahay niya, habang si Arthur ay napasabing hindi niya talaga naiintindihan na ang pinakamalakas sa buong Dikatin ay talagang lumalaban na parang mga bata. At maya-maya ay tuluyan na talaga nakatulog ang tatlo, habang ang bahay ni Mika ay naka middle finger pa rin sa harap ng bahay ni Alfred. Kinabukasan maagang gumising sina Arthur at kaagad ngang nagtanong itong si Alfred na ngayon na nandito na sila, ipagpalagay niyang may plano na itong si Arthur kung paano hanapin ng site at retainer. Sagot ni Arthur na medyo, at bigla na lamang hinulog ng ating bida ang isang clock at inapak-apakan hanggang sa napuno ng dumi, at kagad niyang ibinigay kay Mika upang ipasuot pagdating nila doon. Sagot ni Mika na ano to? Pagkatapos mong tapakan ipasuot mo sa akin? Wika ni Arthur na yan nga yung punto niya eh. Siya daw at si Mika ay magpapanggap bilang slaves, kaya si Mika ay nanginig nang nalamang magiging alipin siya, at mukhang first time niya bilang isang noble na maging alipin. Paliwanag ni Arthur na karaniwan sa pupuntahan nila ngayon ay mga alipin, at si Alfred naman ang magpapanggap bilang isang master, na makikitang inilabas na nga dito ni Arthur ang kanyang maskara na kayang baguhin ng boses para ipasuot kay Alfred. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!